Ibig sabihin, from the word itself, different, ibig sabihin, kakaiba po ito, curriculum na ito. Bakit po sinabi ito ay philosophy? Kasi po, di ba, sa philosophy is way of thinking about a certain subject, like for example, the thoughts and meaning and the value. Ibig sabihin po, may binibigyan ng meaning, differentiated curriculum. Sinasabi that in order to reach the needs of diverse learners in the classrooms today, ibig po sabihin, gusto lamang ni differentiated curriculum na mabigyan po ng sapat na yung kung ano ang kinakailangan ng mga students kasi nga po diverse ang learners ay gusto or pinaplano ni differentiated curriculum. A differentiated curriculum, therefore, is a curriculum that considers the unique characteristics, learning styles, thinking preferences, intelligence, need, cultural backgrounds, interests, gender, and other unique characteristics of the learners. Ibig po sabihin, si differentiated curriculum ay, from the word itself, different. Ang students ay different, iba-iba kayo. So, kayo po ay may mga uniqueness. So, ibig sabihin, hindi po porque ang isang students ay magaling sa read and written, ay gano'n lang po kayong lahat. Kasi nga po, ang students ay, ang multiple intelligence ay iba-iba. So, ito pong si differentiated curriculum na visualize, pinaplano ng mga teachers na kung ano po, para sa ikabubuti ng mga learners. It is a curriculum that enhances learning, making it learner-centered and dynamic. Ibig po sabihin, ang focus po ni differentiated curriculum ay maging learner-centered ang pagtuturo. Differentiated curriculum enables teachers to plan the curriculum based on the nature and needs of the learners. Ibig sabihin po, si differentiated curriculum ay, yun nga, nabivisualize niya kung ano ang pangailangan ng learners. Ibig po sabihin, kung ang learning environment ng mga learners ay wala sa modern, ay binibigyan po ito ng sapat na pangailangan para matutunan kung anong learning para sa kanila. It enables fast learners and slow learners to have equal opportunity to master the lesson and to develop holistically. Ibig po sabihin, si differentiated curriculum, ito nga ay nakaiba. Hindi, ito po ay meron po tayong equal na pagtingin sa mga students natin. Kumbaga, hindi po porket si slow learners at si fast learners ay magkaiba nga, ibig sabihin ay, kumbaga ikaw ay magiging bias. Hindi po gano'n si differentiated curriculum. Kumbaga, kung ikaw ay fast learners, hindi po pwedeng si slow learners ay may iwan. Kumbaga, hindi ka pwedeng mag-jump sa another lesson para mag-proceed ka na sa next lesson. Ito nga po ay equal opportunity para sa lahat ng students. As a curriculum innovation, differentiated curriculum is designed to help learners experience learning and to be engaged in doing several meaningful classroom activities. Ibig po sabihin, ito pong curriculum, differentiated curriculum ay design para po matulungan ang mga students na magkaroon ng experience sa loob ng classroom na kung saan sila ay may natutunan at mas may engage sila na mag-aral. In differentiated curriculum, the lessons are carefully selected, learning experiences are carefully designed based on the learning styles of the learners, and the assessment tools are varied. Ibig sabihin, si differentiated curriculum po ay hindi basta-basta gumagamit ng mga learning styles kasi nga kayo ay diverse, iba-iba kayo. Hindi po. Porket si student na isa ay magaling sa visual, lahat ay doon ka lang magpo-focus. Kailangan po ang teachers ay flexible. According to Gail Gregory and Caroline Chapman, 2002, there are 6 steps in quite plan differentiated learning.
acquire new knowledge ang pang-apat. So, ibig sabihin, nung nag-base ka sa dating curriculum, ngayon ay nakapag-gather ka na ng new knowledge para mas mag-develop, mag-improve ang dating curriculum. Ang panlima is apply and adjust the learning. Ibig kong sabihin, kung ano po ang na-acquire na new knowledge, i-apply mo na ito para po magkaroon ng adjustment ang learning. And the last is assess learning. So, bago po ito i-implement, kailangan po itong i-assess if it is suitable po or align po sa mga students. Naunawaan po ba? These procedures are useful in developing differentiated classrooms that respond to different types of learners. Gregory and Chapman, 2000, also suggested a framework for selecting learning experiences for differentiated learning. This framework can help teachers select instructional strategies, suggest strategies for grouping students, and reflect on what type of assessment tools can be used for a particular lesson. So, si Gregory po at si Chapman ay meron po siya pinurubay the framework for selecting activities for differentiated instruction. So, first column po ay ang climate. So, ibig sabihin po, pinurubay na ito para malaman niya kung paano po i-handle, paano rin may tuturo na maayos ng teachers kung ang climate ay kakaiba. Sa climate ay nandun ang una yung nurturing. Ibig sabihin, sa nurturing, paano mo in-nurture ang mga students kung ang climate ay, like for example, ang climate sa isang classroom setting ay hindi katulad ng climate na naranasan ngayon. So, paano po in-nurture iyong matuturuan si students? Next po ay inclusive. Sa inclusive, syempre, lahat po kayo ay kailangan ninyong magkaroon ng maayos na environment. Gano'n. Multi-sensory. So, ito po ay nakapalog dito ang visual, auditory, kinesthetic, and tactile. So, kayo nga po ay diverse. So, paano po ng mga teachers ito pamamahalaan kayong mga students. Next is stimulating. Paano namin kayo i-engage para sa mga more sa activities. Complex. Siyempre po, mahirap po magturo na ang climate ay magaiba-init. Ganon. So, itong framework po ito na sinasabi or binibigyan ng focus ni Gregory and Chapman ay makatutulong po para sa mga teachers na nakakapag-provide po ng mga techniques paano kayo magtuturuan na maayos. Challenging, syempre po, challenging naman talaga ang magturo ng hindi maayos ang climate sa isang classroom setting. And next is the questioning. So, marami po ang nakapaloob sa questioning, maaaring ang mga students ay hindi sila okay dahil nga sa climate. Next, second column po ay ang knowing the learners. Knowing the learners and their learning styles. So kayo nga ang students na po is diverse, pumunta yung intelligences. So, iba-iba po kayo. Hindi lang po kailangan mag-focus si teachers. Kumbaga, kayo lahat ay makikinig lang sa akin. Daldal ko dito ng daldal, hindi nyo naman na-absorb kung ano aking sinasabi. Halimbawa po ay may pinapanood ako sa video, hindi po lahat kayo ay nagigets nyo kung ano ang nasa video. Kumbaga, kailangan ko i-elaborate kung ano ang nasa video. Kasi po, hindi kayo lahat visual, hindi kayo magaling sa auditory, maaari kong ganon. Next po is sa teaching styles, ay hindi lang po tayo kailangan na sinasabi na ang differentiated curriculum po ay kailangan po ito
is the assessment, traditional assessment. So, ibig sabihin sa traditional assessment, ito po yung mga exam, ganyan. So, yung po test paper. Sa authentic assessment ay yung sa pasok dito po ang art of questioning. Kumbaga yung recitation, participation sa klase. Kayo po ay iba-iba. Ang ibang students ay magaling pagdating sa exam. Ang iba naman ay magaling sa recitation. Maaaring ang iba po ay magaling both side. Kaya po, itong framework na ito ay makatutulong para ma-assess ni teachers ang knowledge ng mga students. Next po is pang-apat po ay ang learning styles, which is sa learning styles po pala ay total group. Halimbawa, sa total group po ay kayong mga as a whole, kayong buong klase. Kumbaga sa role play. Pag naman individual activity. Pag naman po pair, by pair o by twos ang paggagawa ng activities. Maaari naman po small groups or clubs. Ito po ay kumbaga groupings. At sa last column po ay ang instructional strategies. Ito po ay pwedeng gamitin ng mga teachers. Brain-based, constructivist, cooperative learning, responsive to the learning styles of the learners, developmentally appropriate, culturally relevant, and responsive. So, ito pong framework for selecting activities for differentiated instruction ay malaking tulong para sa mga teachers para mas ma-enhance, magkaroon ng improvement ang curriculum. Next is, sinasabi, the diversity of learners coming to school to learn requires a curriculum and a learning environment that are more inclusive and learner-centered. Differentiation can also improve the quality of instructional materials used in schools. Several curriculum issues related to gender sensitivity, cultural sensitivity, and other issues may be resolved by differentiated curriculum. It is therefore important to provide teacher orientation and training on the use of differentiated learning strategies and approaches. So, ibig sabihin, ito pong differentiated curriculum ay ang focus ay ang learners. Ito ay ang learner-centered. Tinutulungan ito na magkaroon po ng improvement pagdating sa paggamit ng instructional materials para po kasi nasabi nga ng mga teachers po ay pinakailangan ay flexible. Tinutulungan din ito ng curriculum na ito na ma-resolve po ang mga issues or problems behind sa pagtuturo ng mga teachers. Next curriculum ay ang technology integration in the curriculum. Sinasabi, technology offers multiple opportunities to improve teaching and learning and in the total education system. The internet, for example, provides vast information that people may need to know. The internet is more than just a collection of knowledge. It also offers different ways and opportunities for discovering and sharing information. Nowadays, everything is almost possible with a single click of the computer mouse and by using any search engine. So, ibig sabihin po, pag nung dumating na sa technology, ay malaki po ang pagbabagong dala nito pagdating sa education. Halimbawa, dito ay internet. So, sa internet po, ay napakalawak at we can gather some information at magagamit natin ito sa ating education. Sinasabi na nowadays, kapag through computer, simpleng pag-click mo, makakakuha ka na or makakakalap ka ng mga important information. So, ito po mga important information ito, mas pinapadali po nito ang ating way of teaching and learning. Technology integration is breaking the geographical barriers in education. It is creating a new space for meaningful learning. With technology, it is now possible to connect and interact with other schools, educators, and other institutions from different parts of the world. There are several innovations from basic education to
innovations na makatutulong po sa learning ng bawat isa. Some of these innovations are distance education. So, nung kung balikan natin yung pandemic, yung po ay distance education. So, gumamit din po tayo dito ng technology. So, sa pamamagitan ng online class, ang iba naman ay modular, pero nag-upload din po sila sa Google Classroom. So, connected pa rin po ang technology. Next is computer-assisted instruction. Sinasabi namin sa computer-assisted instruction na it refers to instruction or abbreviation presented on a computer. Kapag po may school po na magre-review siya ng students gamit ang computer. So, online learning, alam naman natin yun na yung online class. Teleconferencing, sa teleconferencing po is a live exchange of information among several people. It remote for one another but linked by a telecommunication system. So, online libraries is a digital library. It is an online database of digital objectives that can include text, images, audio, video, digital documents. Pagdating naman po sa webinars, ito yung seminars na ina-attend ng mga teachers. So, nagkakaroon din dito ng communications and sharing of information. Pagdating naman sa online journals, ay e-journals or electronic journal are periodicals in the form of magazines or specialist newspapers which are published in electronics format. So, dito, nakakuha rin tayo dito ng information. Sa e-books is a book publication available in electronic forms consistently of text, images, and both readable on a flat panel display of computers or other electronic devices. So, kinakailangan po ito ng mga students at ng mga teachers at ng lahat para po matutunan din kung paano ang paggamit ng technology and para rin po maging digital literate ang bawat isa. ICT literacy is now fast becoming an important form of literacy that is essential for each learner to learn and master. It also requires all teachers to be ICT literate to be able to utilize technology to enhance or improve the way they teach. It is also important for teachers to teach students how to use technology responsibly, especially with the current popularity of social networking and other technological innovations. So, sinasabi po na kinakailangan ng mga teachers na maging mas literate po sa paggamit ng technology compared po sa mga students. Kumbaga, may ibang teachers na medyo may edad na at hirap gumamit ng technology, at iba naman ay kumbaga nag-aaral sila. Tinutuklas kung paano ba ang tamang paggamit ng technology para ma-enhance po nga at ma-improve ang kanilang pagtutulong. So, yun lang po ang part ko. So, thank you. Thank you so much.